Chapter 13. Naging blanko ang utak ko. Nawalan ako ng sasabihin at nawalan ako ng salita. Nag-uunahang umagos ang luha ko. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko sa sinabi niya. Nilingan ko ito at tumambad sa akin ang lumuluhang Kale. Nasasaktan ito at punong-puno ng pagsisisi ang mukha nito at ramdam mo ang sincere sa mga sinasabi niya. He asking me a second chance. Deserve niya ba on? After what he did to me? But he regret it. Mas lalo akong naluha dahil hindi ko alam. Yes, I forgive him, sinabi ko ito sa hospital pero hindi ko sinabi ang second chance. Ngumiti ito ng malungkot kasabay nun ang pagtulo ng luha ni Kale habang nakatingin sa mukha. Nagulat ako at sinundan ko na lang ng tingin ang luha niyang pamatak sa balikat ko. To see him in tears I feel like my heart break into pieces. Muling nadurog ang puso ko nang makita ko ang luha nito. My heart slowly breaking into pieces when I see his tears. Durog na nga pero mas dinurog pa ako. Hinarap ko na ito ng tuluyan kahit na umaagos ang luha ko ng tuloy-tuloy. Gusto niyang pag-usapan namin ang tungkol noon, then pagbibigyan ko ito. Gusto niyang mag-usap kami then ito na pagbibigyan ko. Gusto niyang marinig ang sasabihin pues lubus-lubusin ko na dahil kahit ako gusto ko nang makalaya sa nakaraan. Kahit gusto ko nang makalimot. I sighed. To tell you honestly, it's hard to forget. Ang hirap-hirap kalimutan Kale. Napakahirap kasi ang sakit-sakit eh. Ang hirap kalimutan ang lahat dahil hindi madali ang pinagdaanan ko. Ang hirap-hirap, ang sakit-sakit na halos isumpa ko na kao, na halos hindi ko nagustuhin kayong makita. I said while crying. Hinabol ko ang hininga ko, this is it. Ilalabas ko ulit ang totoo kong naramdaman, ilalabas ko ulit ang bigat sa dibdib ko. Mas lalong niyakap ako ni Kale at narinig ko kaagad ang malutong nitong mura. Pero kahit gaano kalaki ang kasalanan ninyo mas pinili kong patawarin kaw ng buong buo dahil alam ko biktima lang kaw ni Danica at Sofia. Naintindihan ko ang lot dahil hindi naman magagawa ang magulang ko kung hindi dahil kina Sofia. Mahinang sabi ko si Danica at Sofia ang punot dulo ng lahat. Hindi naman mangyayari kundi dahil sa kanila. Totoong pinatawad ko sila na hindi mabigat sa dibdib. I forgive them because they deserve after all pinagsisihan nila ang ginawa nila at humingi sila ng tawad, lang naman ang gusto ko. Yumuko ako nang maramdaman ko halik ni Kale sa balikat ko, napapikit ako. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Binalik ko ulit ang paningin ko kay Kale at sinalubong kaagad niya ang mukha upang panasan ang luhang lamandes sa pisngi ko. Galit ako galit na galit dahil sa ginawa mo sa akin at sa anak ko. Grabe ang sakit na ginawa mo sa akin. Gusto rin kitang saktan tulad ng ginawa mo sa akin. Gusto kitang saktan ng paulit-ulit. Gusto kong makitang nahihirapan ka kaso hindi ko nagawa dahil mahal ko ka dahil mahal kita. Galit ako at gusto kong iparamdam sa inyo ang sakit na naramdaman ko pero hindi ko magawa dahil naiisip ko pa lang na nasasaktan ka ay parang hindi ko na kaya. I said painfully. Lumanghap ako ng hangin. Bumuga ako ng isang malakas na buntong hininga. Nanatili akong nakaupo at ganun din si Kale pero nakaharap ito sa akin habang pinapahinga niya ang ulo niya sa balikat ko at nakayakap ito sa akin. Patuloy sa pag-agos ang luha ko. Hindi pa ako handang pag-usapan ulit ang nakaraan ko pero dahil mapilit ito, pinagbigyan ko. Gusto ko ring makalaya sa mabigat kong dibdib. Gusto ko ring makalimot. Ang hirap pero kakayanin ko. Ang hirap-hirap kasi dalawang kalaban ko ang puso ko at ang isip ko. Sinasabi ng isip ko na saktan mo yan kasi marami ang kasalanan pero ang puso ko. Iba ang sinasabi. Durog na ang puso ko pero mas lalo itong nadudurog habang nakikita kayong nasasaktan dahil mahal kita. Hanggang salita lang ako. Hanggang masasakit na salita lang ang kaya kong ibigay sa inyo. Hindi ko magawang saktan ka pabalik kas mahal kita. It sucks big time, humagulgol ako. Nanatiling nakapahinga ang ulo ni Kale sa balikat ko. Ramdam ko ang luha nitong pamatak sa balikat ko. Mas lalong hernigpit ang hawak nito sa bewang ko. Mas lalong umagos ang luha ko. Naninikip ang dibdib ko. Yes, I am still in love with you. Tinago ko ito sa matagal na panahon. Kinimkim ko ang pagmamahal ko Binaon ko na lang ang pagmamahal ko noon dahil sa galit ko. Kahit paulit-ulit mo akong saktan mahal parent kita. Saktan mo man ako, I love you,
Saktan mo man ako pisikal man o emosyonal, I love you parent, lukuhin mo man ako paulit-ulit I love you parent, iwan mo man ako mahal parent kita. Kung gaano kabilas na minahal kita, ganun naman katagal na kalimutan ka. Nang hihina kong sabi kung pwede lang diktahan ng puso ko na magmahal ng iba ginawa ko na. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na magmahal ulit sana ginawa ko na pero hindi. Ang hirap magmahal ulit lalo na't hindi ka makaget over. Siya ang kauna-unahang lalaking minahal ko. Siya ang lalaking minahal ko ng lubos-lubos. Humagulgol ako, matagal kong tinago ang pagmamahal ko saw dahil galit ako. Natabunan ng galit ang naramdaman ko saw. Ilang taon man ang lumipas ikaw parent ang laman nito. Sabi ko habang nakaturo sa puso ko. Lumingon sa akin si Kil at kitang-kita ang luha nito tumulo. Punong-puno ng emosyon ang mata nito na hindi ko lang malaman kung ano mga ito. Nilapit niya ang katawan sa akin. I am still in love with you too, I love you Sam. I am in love with you naghihina ang boses nito. Kahit sinabi niya kanina ay nagulat parent ako. Kil is in love with me. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Maging masaya ba o maging malungkot. Sinasabi nitong mahal niya ako. Siguro iniisip niyang maayos namin kung anong meron kami dahil lang sa mahal namin ang isa't isa pero hindi ganun kadalian. Please take me back. Give me second chance. One last chance and this time I won't hurt you. I promise. Pagmamakaawa nito. Pinagmasdan ko ito ng mabuti. Nagkatinginan kami at kitang-kita ko sa mga mata nito na persigido ito. Hingi ka ng hingi ng second chance kasi alam mo sa sarili mo na hindi ko kayang hindi ka tanggapin. Mahinang sabi ko nagulat ito sa sinabi ko. Naninikip ang dibdib ko habang nakatingin dito. Huminga ako ng malalim at nakapagdesisayo na, hindi mo kailangan ng second chance ko. Kung gusto mo talagang ipakita sa akin, sa amin na Austin na mahal mo came, then show me. Seryosong sabi ko tinapos ko kaagad ang pag-uusap namin. Pinunasan ko ang luha ko bago ako tumayo at humarap dito. Nakita ko kaagad ang paggaan ng loob nito. Ngumiti ito sa akin pero hindi ako makangiti. Naninikip ang dibdib ko. Inalayan ko kaagad itong tumayo upang maihatid ko ito sa guest room. Hindi niya kailangan ng salita kong second chance dahil mahal niya ako, kami ni Austin patunayan niyaan. Ang hirap magtiwala ulit. Ang hirap, nakakatakot. If he truly loved me then patunayan niya. Hindi ko pa gustong magtiwala. I forgive him, nagsisisila at humingi na ng tawad. Maayos na ako doon. Dahan-dahan kong sinara ang pinto nang tuluyan ko na itong napasok sa guest room. Nakatingin sa akin si Kil na seryoso. Hindi matanggal ang paningin niya sa akin kahit na unti-unting sumara ang pintuan. Dumiretso ako sa kwarto ko, sinubukan kong matulog pero hindi ko magawa. Mulat na mulat ang mata ko habang lumilipad ang isip ko. Malapit nang mag-umaga pero hindi parent ako nakatulog. Pilit kong inintindi ang sinabi niya sa akin. Pinoproseso ko pa ang lahat-lahat. Pilit pang tinatanggap ng sistema ko. Mahal ko siya pero hindi ibig sabihin nun na gusto ko itong bumalik sa amin. Pinalaya ko na ito sa hospital. Handa na akong kalimutan siya dito sa Paris. Handa na akong kalimutan ang pag-ibig ko sa kanya at magsimula kaming dalawa ni Austin pero humabol siya, nagpaliwanag, humingi ng tawad at humingi pa ng isang pagkakataon kaya heto ako ngayon, ang gulo-gulo na naman at iniisip ko rin si Austin, ang anak ko. Huminga ako ng malalim at sinubukang ipikit ang mata at nagbaba sakaling aantukan ako pero bigo ako kaya naman kinabukasan puyat ako at dagdagan pa ng magtung-magtung mga mata. Bumangon kaagad ako at nasilaw kaagad ako sa araw. Kinuha ko ang phone ko sa side table nang umilo ito. Tumambad kaagad sa akin ang tawag ni Tita Zoe, Mommy, Daddy, Migs, Ina at 3 foreign na sinubukang manligaw sa akin. Hindi ko ito pinansin at nagpunta na lamang sa text message ni Tita. Tumambad kaagad sa akin ang sinabi niyang may sukat ako at shooting ngayon. Kakauwi ko tapos trabaho kaagad. Bumaba ako sa kama at dumiretso sa labas para i-check ang anak. Namiss ko tuloy si Manang, kinuha kasi ito ni Mommy dahil kailangan nila ito. Dumiretso ako sa kusina nang meron akong narinig na nag-uusap. Nasa hamba pa ako ng pintuan nang napatigil ako.
I thought it was a dream pero nung nakita ko si Kill na nagluluto habang nakatalikod sa akin na nakatopless at nakashort lamang. Lumipad ang mata ko sa anak kong nasa high chair na bagong gising habang nagbabasa ng mga sangkap ng pagluluto at kung anong dapat gawin. Nagulat ako, halos hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Lumipad ang mata ko sa orasan at 9 AM na. Bumalik ang paningin ko sa dalawa. Hindi pa nila ako nakikita dahil nakatalikod ito sa akin. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko. What is the next, Austin? Tuldok. Tanong ni Kill habang nakatalikod parent. Totoo ba itong nakikita ko? I can't believe it. Lumipat ulit si Kill sa kabilang pan. Nag-slice ito ng spices at kung ano-anong sangkap habang nagbabasa ang anak ko. Put some water, Dad. Rinig kong sabi ni Austin pagkatapos basahin ang librong naglalaman ng kung ano-anong pagkain. Are you sure? Humarap na ng tuluyan si Kill dahilan para magtama ang mata namin. Nagulat ito nang makita ako at dun ko lang napagtanto na kumakain sila ng cookies. Napatingin din sa akin ang anak ko. Hindi ko lang alam kung paano nangyari ito. Dahan-dahan akong naglalakad palapit sa kanila. Good morning, sleepyhead. Nagulat ako at hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Anong nangyayari? Pinagmasdan ko si Kill at naabutan ko itong kinagat ang pang-ibabang labi ng pinasadahan niya ng tingin ang katawan ko. Bumaba ang mata ko sa katawan nito at meron pa ring band-aid. Bumalik ang mata ko sa anak kong ngumunguya ng cookies habang palipat-lipat ang tingin sa amin ni Kill. I sighed. Nilapitan ko ito at hinalikan sa pisngi. Hindi ko alam kung anong nangyari at bakit nagkaganito. Akala ko ba galit ang anak ko kay Kill bakit ganito. Palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Nagdududa at nananatsa. Kumunat ang noo habang nagtatanong kay Kill kung bakit naging ganito. Ngumisi si Kill at nilapitan ako, morning malambing ang boses nito. Umiwas ako ng tingin dahil nakaramdam ako ng awkward. Hindi ako komportable. Kagab pa kami nag-usap. Akala ko panaginip lang pero totoo ang nangyari kagab. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Pinagmasdan ko silang pareho. Nagkatinginan ang mag-ama na parang nag-uusap sila gamit ang mata. Kumunat ulit ang noo ko at hindi ko alam kung anong nangyari. Pinagmasdan ko si Kill na ngayon inihain na ang pan saka kung ano man ang niluto niya. Hindi ko matanggal ang paningin sa kanila. Let's eat. Nakangiting sabi ni Kill pagkatapos nilapag ang mga niluto nito. Tumambad kaagad sa akin ang niluto nitong beefsteak, bacon, fries, salad, and sinigang. Lumunok ako at nakakagutom. Naalala kong hindi pa ako kumain kagab, kami nagluto niyan, mommy. Ngiting sabi ng anak ko. Tumabi ito sa akin. Hindi ako makangiti dahil naninikip ang dibdib ko. Talaga, mangha kong sabi at pilit na ngumiti. Napatingin ako kay Kill na hindi matanggal ang ngiti sa mga labi nito. I don't know how to react. Hindi naman marunong magluto si Kill pero nagluto parent siya. At anong oras itong nagising? Nag-usap na ba sila ng anak ko? Sinulyapan ko ang sugat nito mukhang maayos na naman at mukhang bagong band-aid ang nilagay hindi ako makapagsalita. Si Kill ba ito? Umiwas ako ng tingin at binalingan ang anak kong nagsimula ng kumain. Bumalik ang paningin ko kay Kill nang bigla niyang nilagyan ng pagkain ang pinggan ko. Kumusta ang sugat mo? Tanong ko habang nilalagyan nito ang pinggan ko ng pagkain. It's fine, simpleng sagot nito bago ulit kumuha ng pagkain. Sinundan ko ng tingin ang mga galaw nito at hindi ko maiwasang hindi mamangha. Tumayo ito at lumapit sa refrigerator ko at kinuha doon ng tubig. Bumalik din ito kalaunan at nilagyan ng tubig ang mga basong nasa gilid. You staring at me too much. Bulong nito pagkatapos nito umupo sa tape ko at lumapit sa akin. Nanlaki ang mata ko at umiwas ng tingin. Tumikim ako at hindi na pinansin. Nagsimula na lang akong kumain. Hindi ako bamaling kahit na nakatitig ito all the time. Nasa pagkain lang ang tingin ko. I have a work today, I have a shooting and dress fitting. Sabi ko sa gitna ng kain namin. Kailangan ko pang kausapin si Kill tungkol sa kanila ni Austin. I'll drive you then, si Kill habang nakatingin sa akin. Nagkatinginan kami, no need, kailangan mong pumunta sa hospital at patangnan ang sugat. Sabi ko at nagpatuloy sa pagkain. Umiling si Kill, no I'm fine, I insist, please let me drive you.
Napatingin ako dito pero bumaba ang mata ko sa band-aid nito. Nag-aalala ako sa sugat niya, baka hindi niya pa kayang magmaneho, please. I bring Austin with US, pagsusuma mo pa nito. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan tumango. Tahimik kami buong kain namin. Kailangan ko pang kausapin si Kiel tungkol sa kanila ni Austin at bakit ganito. Ang bilis naman. Alam kong matalino ang anak ko at kung anuman ang sabihin mo dito ay maiintindihan niya. Naiilang ako sa titig ni Kiel. Nakatitig ito sa akin buong kainan namin. Hindi ko ito pinansin dahil baka malaman niyang hindi ako komportable. Iniwan ko din sila doon pagkatapos dahil pumunta ako sa kwarto ko para makapagbihis. Naligo muna ako bago ako lumabas pagkatapos ng lahat. Simple lang ang damit ko. I am wearing a dress na hapit sa katawan ko with pumps. Lumabas kaagad ako at tumambad kaagad sa akin si Kiel na nakaputing long sleeve habang nakapants. Ganun din ang anak kong nakakaki short at shirt with his shoes. Ngumuso ako nagpipigil ngiti. Lumapit ako sa kanila pagkatapos kong kinuha ang purse ko. Nagsuot ako ng sunglasses at sombrero tulad ng ginagawa ko. Alam na rin ng mga katrabaho ko merong akong anak. Thank God hindi naman sila mapanghusga, in fact gusto pa nilang makilala ang anak ko pero wala akong panahon muna. Saka na siguro, nauna kaming lumabas ni Austin bago senaryo ni Kiel ang suites ko. Nagulat ako nang pumasok ito sa isang suites na nasa tapat lang ng tirahan namin anak ko. Kumuha siya ng sariling kwarto. Lumabas din ito ng ilang sandali habang hawak na hawak doon susi, kumuha ako ng sarili kong kwarto. Nakausap ko si Zoe pero kung okay lang sayo. Diyan ako matutulog kasama ang anak ko. I am alone here, nakakalungkot. Sabi nito, kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Pinipiga ang puso ko. Napatingin ako sa suites niya at hindi ko mapigil ang hindi makaramdam ng kirot habang iniisip na mag-isa. Of course you can, kung kailan mo gusto, nakangiti kong sabi bago ako umiwas ng tingin. Bakit ba kasi ang hirap-hirap tanggihan ang lalaking ta? Bakit parang doble-doble ang sakit sa akin pag nakikita ko itong nahihirapan? I sighed. Thank you, bulong nito kaagad sa akin. Hindi ako tumingin dito at nauna nang pumasok sa elevator. Sumunod ito habang hawak-hawak ang bewang ko at siya na mismo ang pumindot ng ground floor na sa unahan lang ang tingin ko habang naghihintay na bumukas ito. Hanggang ngaon hindi ko pa nakausap si mommy at mga tao dun sa Pilipinas, mamaya na lang siguro pagkatapos ng trabaho. Hindi ko pa alam kung ano nang nangyari sa Pilipinas. Hindi ko pa nakausap si mommy tungkol sa pag-uusap nila ni Danica at tungkol sa kapatid ko. Saka na lang siguro pag maayos na ang lahat. Ang lahat-lahat lalong-lalo na ako. Lumabas kaagad ako nang bumukas ang lift. Nanatili ang kamay ni Kiel sa bewang ko at hinayaan ko ito. Hawak-hawak ni Kiel ang anak ko. Ang daming nakatingin sa kanila sa bawat taong dumadaan. Nakakaagaw naman talaga sila ng atensyon. Lumabas kaagad kami at meron kaagad humantong isang luxury car sa harapin namin. Lumabas doon ang isang valet at lumapit kay Kiel, "This is our spare key, sir." Inabot niyo ang susi. Nagpasalamat si Kiel. Nagulat ako dahilan para matanggal ko pa ang sunglasses ko, I bought a new car. Ngisi nitong sabi nang makita ang mukha ko. Naunang pumasok si Austin sa likod bago ito umaya sa akin. Ang mahal nito at talagang bumili pa ng bagong kotse, let's go. Pinagbuksan kaagad ako ni Kiel ng pintuan. Tinanggal ko ang sombrero ko nang nakapasok ako. Nilibot ko ang paningin ko sa bago nitong kotse. Napalingon ako sa anak kong naglalaro ng iPad at nakasalampak na naman ang earphone sa tenga. Napatingin lang ako kay Kiel nang pumasok dito. Kaagad itong nagsuot ng seatbelt bago pinaandar ang kotse. Tiningnan niya muna si Austin bago pinahurot. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Magiging kontento na lang ba akong ganito? Masaya naman ako dahil kasama ko ang anak ko pero alam ko sa sarili ko na merong kulang pero hindi ko lang pinansin. Okay na kami ng magulang ko at nabigyan na ng hustisya ang nangyari sa akin. Are you too cool? Hindi ko maiwasang hindi magtanong kay Kiel tungkol sa kanila ng anak ko. Lumingon sa akin si Kiel bago nilingon ang anak ko bago ulit sa daan. Ngumiti sa akin si Kiel at hindi nakatakas sa akin ang pagsaya sa mata nito. Ngayon ko palang itong nakitang ganito, he hate me so much.
he hate me big time, for hurting his, for hurting you, sa lahat-lahat ng ginawa ko, he hate all his life, ramdam ko ang sakit sa boses ni Kill. Napatingin ako sa anak ko. Hindi ko ito masisisi dahil alam kong nasaktan ito ng sobra-sobra. Nasaktan ang anak ko sa ginawa nila. Hindi naman kasi madali ang ginawa nila eh. Kinausap ko siya, pumunta ako sa kwarto niya. Humingi ako ng tawad, at first hindi niya tinanggap ang tawad ko pero pinaliwanag ko lahat, I explained everything to him, walang kulang walang labis sinabi ko sa kanya and he's smart enough to understand what I said. Mahabang sabi ni Kill. Kinagat ko ang pangibabang labi ko at hindi ko matanggal ang paningin kay Kill. Lumingon ito sa akin at ngumiti pero kitang-kita ko sakit sa mata nito. Kinuha niya ang kamay ko at hinawakan. Pati tuloy ako napahawak na sa kambyada. And he forgave me, he gave me a second chance to be a better father to him, be a good father, to prove myself that I deserve you too. He gave me a second chance para punan ang pagkukulang ko bilang ama. Mahinang sabi nito habang nakatingin lang sa daan. Pabalik-balik ang tingin niya sa akin at sa daan. Nangingilid ang luha ko pero kinurap-kurap ko na lang ito upang hindi na tumulo. Tiningnan ko ulit ang anak kong nakatingin na rin sa akin, palaipat-lipat sa amin ni Kill. Ngumiti ako dito at ganun din ang anak ko parang may humaplos na kamay na mainit sa puso ko. Bamantong hininga ko at napatingin kay Kill. Kitang-kita ko sa mga mata nito ang pagsisisi, kahit noong sinabi mo kagab sa akin. Did you tell him? Tumango kaagad si Kill at bumaling sa akin bago ngumiti. Dahan-dahan akong tumango, this is all I want, ang magkaayos ang mag-ama. Pangarap ko noon na tanggapin ni Kill ang anak namin isa na lang ang mission ko. Nagsalita ito ng ilang sandali. Kumunat ang noo ko. Mission. Pero bago pa ako makatanong ay huminto na ang kotse sa building. Tinanggal ko ang seatbelt ko. Binalingan ko ang anak ko at lumapit dito upang makahalik. I'll see you later. Enjoy, sabi ko bago ako bumaling kay Kill na nakatingin sa akin. Don't bother or lunch. I'll come to you after my meeting through my laptop, and we'll eat together. Nakangiting sabi ni Kill. Nagulat ako pero hindi ko pinahalata. Tumango na lang ako bago lumabas. Kumaway ako sa kanila nang pinahurot na ni Kill ang kotse. I smiled, for the first time in my life. I am happy. Pinagmasdan ko muna ang kotse habang paalis ito hanggang sa lumiko na ito at hindi ko na makita. Kinalma ko ang sarili ko. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Pumasok kaagad ako nang hindi nagdadalawang isip. Sinalubong kaagad ako ni Ann na pansamantalang tagapamahala sa agency ni Tita Zoe. Sinalubong niya kaagad ako ng ngiti at ganun din ito. Inalalayan kaagad ako nitong pumasok sa dressing room. Pumasok kaagad ako at sinalubong kaagad ako ng isang makeup artist ko na pansamantala. Wala si Ina nasa Pilipinas dahil sa trabaho nila sa kumpanya ni Kill. Hi, you're here? Salubong kaagad sa akin ni Mikey, ang pansamantalang makeup artist ko. Sinalubong niya ako ng yakap ng halik sa pisngi. Bakla ito at nakablond ang buhok. Tumingin ako sa paligid at doon ko lang napagtantong ang dami nila dito. Nagngitian kaming lahat at nagbatian bago sila bumalik sa kanya-kanya nilang ginagawa. Naglakad ako palapit sa high chair kung saan lagi kong inuupuan pero bago on. Wait Sam, I want you to meet someone, magiging partner mo sa shooting. Nakangiting pigil sa akin ni Mikey. Hinawakan nito ang kamay ko. Kumunat ang noo ko. Daniel come sigaw ni Mikey nasa likod ko ang paningin ni Mikey habang inaaya palapit sa amin ang kung sino. Bumaling din ako sa likod ko at tumambad kaagad sa akin ang nakatopless na lalaki. Nagtama kaagad ang mata naming pareho. He's handsome and hot kaya laglag ang panga ng kasamahan kong model dito habang nakatingin sa katawan nito. Huminto ito sa harapan namin. Hindi matanggal nung lalaki ang titig nito sa akin. Ano bang problema ng lalaking ta? Samantha, I want you to meet Daniel Tan, ang bagong pasok na model, and Daniel I want you to meet the Ford model, Miss Samantha. Nakangiting sabi ni Mikey naglahad ng kamay yung Daniel sa akin. Tumaas ang kilay ko. Unang kita ko palang dito, mukhang babaero na. Huminga ako ng malalim tinanggap ko ang kamay nito. I'm Daniel,
It's nice to meet a beautiful woman like you, nakangiting sabi nito. Ngumiti ako pabalik, Samantha. Simpleng sabi ko bago ko kinuha ang kamay ko. Umiwas ako ng tingin at binalik ang paningin kay Mikey na malaki ang ngiti. Start, anunsyo ni Ann. Bumalik ako sa upuan ko at hindi na nilingan ang Daniel. Napatingin ako sa phone ko nang umilo ito at tumambad sa akin ang message ni Kill at ang mga taong nasa Pilipinas. Nagsimula akong sukatan at make-upan habang abala ako sa pagsisigot ng mga nag-text sa akin ng anak ko at ni Kill. Sana ganito na lang pal-edge, lang oras din kaming nagsukatan dahil marami kami. Malapit na mag-lunch kaya naman nagsimula na kami sa shooting. Umakyat ako sa stage at ganun din ang Daniel. Nakasimangot ako habang ang laki ng ngiti nito. Huminga ako ng malalim at gawin na lang ang traho para matapos na, sigaw ng photographer na hindi ko alam kung sino. Mukhang bagong pasok din. Sam, face US. Daniel, lumapit ka sa likod ni Sam then yakapin mo ito mula sa likod. Tumangala ka Sam and Daniel, amuyin mo ang leeg ni Sam. Kahit kabado ginawa ko ang gusto ng photographer. Niyakap kaagad ako nung Daniel sa likuran. Tumangala ako upang magkaroon siya ng access sa leeg ko. Huminga ako ng malalim at kumalmo, good job. Nagsimulangkunan kami ng picture. Nanatili lang akong nakatingala ng marahan na halik ni Daniel sa leeg ko kasabay nun ang pagbagsak ng kung ano. Napatayo kami ng maayos at sabay-sabay napatingin sa entrance. Kill na ibagsak niya ang bouquet na dala niya. Sinundan ko ito ng tingin dahilan para gumawa ito ng ingay. Kumalabog ang dibdib ko nang makita ko ang madilim nitong mukha. Nakaigting ang panga at nakakuyom ang kamao habang nakatingin kay Daniel na nasa likod ko lang. Kinagat ko ang pangibabang bibig ko, lumapit ito sa amin habang nakakuyom ang kamao at madilim ang mukha na parang gustong manapak, hindi lang parang, mananapak talaga. Napasinghap ang lahat at nakarinig pa ako ng munting tili. Kumunot ang noo ko. Mabilis ang lakad ni Kill palapit sa amin pero bago pa ito makalapit ay bumaba na akong stage pagkatapos kong tinanggal ang kamay ni Daniel nasa bewang ko. Niyakap ko kaagad ang bewang ni Kill upang pigilan ito sa pagsugod. Ramdam ko ang galit nito. Tinuro niya si Daniel na nasa stage lang. How dare you, parang kulog na sabi ni Kill. Tumindig ang balahibo ko nang marinig ko ang galit nitong boses. Nakaigting ang panga nito habang madilim ang paningin kay Daniel. This is the first time I see him angry because of jealousy. Alam kong selos ito dahil hindi naman ito magkakaganito kung hindi. Pinigilan ko si Kill at tiningala ko ito. Kill, please let's go. Marahang sabi ko at sinubukang hilahin ito palabas ng building. Napatingin ako sa bulaklak na nasa sahig na ngayon, kumalat na ang mga roses. Come on pare, rinig kong natatawang sabi ni Daniel. Mas lalo kong pinigilan si Kill nang maramdaman kong mas lalong itong nagalit. Please let's go. Mahinang sabi ko pero hindi nakinig. Yes, it's work but Samantha's work, mariing sabi nito na mas lalong gustong sumugod. Ano bang gagawin ko sa lalaking ta? Napatingin ako sa paligid at tumambad sa akin ang laglag nilang pangahabang nakatingin sa amin. Tiningala ko si Kill. Matangkad ako pero mas matangkad si Kill, let's go. Please, it's just an accident, magpapaliwanag ako, bulong ko dito. Napatingin sa akin si Kill pero lumapit ang mata nito sa leeg ko. His jaw clenched again at mas lalong dumilim ang mata nito. Let me punch this guy. Galit na sabi nito. Nanlaki ang mata ko at tiningnan itong hindi makapaniwala. Kill, ano ba? Ang owa mo. Halik lang Ann, paano pa kaya pag nakita mo ang panggahasa sa akin? Bigla kong naitukom ang bibig ko dahil sa sinabi ko natigilan si Kill. Nanigas ito. Dahan-dahan itong tumingin sa akin at mas lalo kong nakita ang galit nitong mukha. Kinagat ko ang pangibabang labi ko, mukhang ginalit ko pa ata. Nag-igting ang panga nito at tinalikuran kaming lahat. Tiningnan ko ang likod nito. Bawat hakbang nito ay parang may diin. Napatingin ako sa mga kasamahan ko dito na hanggang ngayon laglag pa rin ang panga. What is that? Si Mikey na parang kakabalik lang sa ulirat. Ngumiti ako ng pilit at humingi ng paumanhin, I'll be back. Kakausapin ko lang, ngiti kong sabi, no need Sam, ayusin mo mon. Is that your boyfriend? Bakit kasi hindi mo sinabi kaagad? Sabi ni Ann. Tumango si Mikey.
Hanggang ngayon nakatingin pa rin sila sa dinaanan ni Kill. Ano, he's just a friend of mine. Hilaw kong ngiti. Umiling si Mikey at ngumisi, friends ha. Kung makaselos parang papatay, umiling ako at hindi na pinansin. Nagpaalam ako sa kanila bago ako lumabas. Kinuha ko ang bulaklak na dala ni Kill at tuluyan ng lumabas. Lumabas kaagad ako pagkatapos kong kinuha ang bulaklak. Parang pinipiga ang puso ko habang nakatingin sa bulaklak. Hinanap ng mata ko ang kotse ni Kill at nakita ko ito sa hindi kalayuan. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan naglakad palapit doon. Lumipad ang mata ko nang bumukas ang driver seat at lumabas siya doon. Suplado itong naglakad upang pagbuksan ako. Nakaigting ang panga nito at madilim pa rin ang mukha. Naglakad ako palapit nang pinagbuksan niya ako ng pinto. Siya na nga tung mukhang galit tapos pinagbuksan pa ako. Pumasok ako pero hindi ko matanggal ang mga mata ko dito kahit na senaryo na niya ang pintuan. Umikot ito bago pumasok sa driver seat at sinot ang seatbelt. Kumunat ang noo ko nang meron siyang kinuha sa likod at tumambad sa akin ang itim na jacket. Binigay niya sa akin nang hindi niya ako tiningnan. "Wear this," he said coldly. Ngumuso ako, nagpipigil ngiti. Sinunod ko ang sinabi niya. Sinot ko ang jacket niya bago niya ito pinahurot. Hindi ko matanggal ang paningin sa kanya. Nasa daan lang ang mga mata nito at hindi man lang lumingon sa akin. Madilim ang paningin nito habang nakatingin sa daan. Mas lalong naging gwapo kapag galit. Sinubukan kong wag menjeti pero hindi ko napigilan. Sumili talaga ang ngiti ko sa mga labi ko. "Where are we going?" Mahinang sabi ko. Hindi ito sumagot. Ngumuso ako bago ko hinawakan ang kamay nitong nasa kambyada. "Kill. Come on." Aksidente lang ang halik naan, marahan kong sabi. His jaw clenched tightly like he's controlling something within self. Suplado itong umiwas ng tingin. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. My heart hammered making me flinch. It hurt so much. Parang gustong kumawala sa ribcage ko. I sighed. Bago pa ako makapagsalita, ulit ay huminto na ang kotse. Napatingin ako sa paligid at dun ko lang napagtantong nasa Eiffel Tower kami. Kumunat ang noo ko, anong ginaga, hindi ko natapos ang sasabihin ko nang lumabas na pala si Kill. Ngumuso ako, suplado, mas maganda dito kapag Gabe. Pinagbuksan ulit ako ni Kill ng pinto bago niya hinawakan ang bewang ko at nagsimulang naglakad. Tiningnan ko ang malaki niyang kamay habang mahigpit na nakahawak sa bewang ko. Tahimik lang si Kill habang kumakain. Si Austin lang ata ang maingay sa amin at nagkwekwento sa pinuntahan nila ni Kill. Mas masaya sana kung kasama ako. Bumaling ako kay Kill na nakayuko lang habang kumakain. Nahimik ito pero hindi naman halatang nawalan ito ng gana. Buong kain itong tahimik at hindi man lang nagsalita. Tumatangulang kap ang tinatanong ng anak ko pero kapag ako nagtatanong, hindi sumasagot. Hanggang sa pag-uwi namin sa hotel, tahimik pa rin. Hindi na ako bumalik sa trabaho ko dahil naman ang gusto ni Naan. Hindi ko tinatanan ng titig si Kill. Maingay pa rin si Austin kahit na nakapasok na kami sa suites namin. Nilapag ni Kill si Austin sa sofa nang nakapasok na kami. Nanatili akong nakatayo habang nakatingin sa kanya. Kailangan kong magpaliwanag. Bakit kailangan ako whatever? Naputol ang pag-iisip ko nang pumasok si Kill sa guest room pagkatapos halikan at nakapagpaalam sa anak ko, "Take a bath now, Austin," bilin ko dito bago ako sumunod kay Kill. Kailangan kong magpaliwanag. Parang naging baliktad ata kami ng sitwasyon. Binuksan ko ang pinto ng guest room at naabutan ko itong nagtatanggal ng button sa cuffs ng long sleeve nito. Aksidente lang ang halik na saka hindi ka ba anay? Trabaho ko yun, mahina kong sabi. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Saka kiss. Aksidente lang at paano pa kaya kung nakita mo nangyar sa akin noon limangya, hindi ko natapos ang dap kong sabihin nang bigla niya akong hinigit ang niyakap. Narinig ko kaagad ang malutong nitong mura, "Wag mo nang ipaalala sa akin mababaliw ako." Galit nga ako nung akala ko nakipagtalik ka sa iba, pa kayang gahasahin ka ng 3 lalaki, gusto ko silang patayin ng paulit-ulit hanggang sa maubos ang galit ko. Hindi ko sila mapatawad sa ginawa nila sa'yo at habang buhay kong sisihin ang sarili ko dahil akong nagawa para iligtas ka. Ramdam ko ang sakit sa boses nito. Mas lalo niya akong niyakap nang ilid ang luha ko.
Pinatay mo nga ang tawag nila, mahinang sabi ko pero hindi ko natuloy dahil mas lalong humigpit ang hawak, hindi ko sila pinatayan ng tawag, si Sofia. Kinuha niya ang phone sa akin, I'm sorry, I'm really sorry. Tumulo ang isang butil kong luha pero kaagad ko din itong pinunasan. Naninikip ang dibdib ko. I'm sorry, kumalas ito sa yakap at tiningnan ako lang sama ko lang. Umatras ako sa sinabi niya, let me mark you. Nagising din ako kinabukasan nang wala na ito sa tape ko. Dahan-dahan akong bumangon. Masakit ang buo kong katawan, yan kaagad ang napansin ko. Tiningnan ko ang suit ko at tumambad sa akin ang puting long sleeves ni Kill na hanggang hita ko lang. Uminit ang pisngi ko nang maalala ko kung anong nangyari kagab. Ramdam ko ang pag-init ng pisngi, batok at leeg ko. Pinilig ko ang ulo ko at sinubukang kalimutan ang nangyari kagab pero imposibleng makalimutan ko. Napatingin ako sa orasan at maaga pa naman. Dahan-dahan akong bumaba sa kama, kahit masakit ang katawan ko ay kinaya ko.